nang magkita kami. Hinati siya, Opisyal Foxinger, sa opisina ni Opisyal Houston. Huwag kang magsalita habang nagsasalita ako, sir. Yan ang tension sa korte kung saan nililitis ang dating pulis na si Kelsey Fitzsimmons dahil sa pagtutok ng baril sa kasamahang si Opisyal Patrick Noonan. Nakalaunan ay binaril siya matapos sabihing pinaputok ni Fitzsimmons ang baril. Ngayon, talagang umiinit na ang kasong ito. Pinapanood ng mga tao bawat sandali, sinusundan ng bawat pangyayari. Kaya babalikan natin ang ilan sa pinakamalalaking tagpo hanggang ngayon. Maligayang pagdating sa sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Siya nga pala, madalas nating pag-usapan ang mga panganib dyan sa labas. Paano naman ito? Paano kung may estranjero na malaman at gamitin ang kahit anong bagay tungkol sa pribado mong buhay? Nakakatakot, di ba? Nasa labas na ang pangalan, numero at address mo. Kaya gusto naming sabihin sa lahat ng sumusubaybay sa amin dito sa sidebar, ingatan ang online data nyo. Mga katulong dyan ang sponsor naming Incogni. Hinahanap nila lahat ng lumang post at search sites na may info mo, tapos pinapatanggal nila. Nagulat talaga ako. May mga database na may info ko, pero ilang araw lang tinanggal na ito ng Incogni. Madali lang mag-setup. Gawa ka ng account at Incogni na ang bahala sa iba. Bukod pa rito, ang bagong unlimited plans na may custom removals ay nagbibigay daan para makapagsumiti ka ng mga particular na link na personal na iimbestigahan at tatanggalin ng kanilang mga eksperto sa privacy. Kung mahalaga sa iyo ang kaligtasan, bawiin ang privacy gamit ang Incogni. Bisitahin ang incogni.com/sidebar at gamitin ang code sidebar para sa 60% diskwento sa annual plan. Narito ang bagong trial mula Massachusetts na sinusubaybayan natin at agad dumani ng atensyon. Nagiging matindi na rin ito. Kagaya ng kaso ni Karen Reed, nakatawag pansin ito dahil sangkot ang isang pulis, mapapangasawa, restraining order at pamamaril sa loob ng bahay niya. Ang tinutukoy ay si Kelsey Fitzsimmons. Isa siyang off-duty na pulis sa Andover Police nang dalhan siya ng 3 kasamahan ng restraining order na inihain ng kanyang mapapangasawa. Ngayon, siya na ang kukuha ng kustodya ng kanilang 4 na buwang gulang na anak na lalaki. Ano ang nangyari pagdating ng mga pulis? Iyan na yun ang sentro ng kaso at ang tanong. Ngayon, nililiti si Fitzsimmons dahil sa pananakit gamit ang mapanganib na sandata. Ayon sa prosekusyon, itinutok niya ang kanyang sandatang panserbisyo sa isang pulis at pinindot ang gatilyo. Yan ang paratang. Sabi ng depensa, hindi niya yon itinutok sa kanya at sinusubukan lang niyang gamitin ang sandata sa ibang paraan. Walang body cameras at mukhang si Kelsey Fitzsimmons lang at ang kapwa-pulis na si Patrick Noonan ang nasa courtroom na tila bumaril sa kanya. Nagpatotoo si Noonan, inilarawan niya ang makapangyari ang sandali at sinabing nangyari ito. Muling lumitaw siya na may baril at itinutok ito diretso sa akin at pinindot ang gatilyo. Sumigaw ako ng pangalan niya. Lubos akong nabigla. Natutukan niya ako bago pa ako makakilos. Ngayon, may surveillance video mula sa loob ng bahay. May naitala itong napakahalagang bagay. Mula ito sa basement. Makikita mo dyan si Justin Eileen, fiancé ni Kelsey na nag-iipon ng gamit. Panurin mo ito. Biglang napatingala siya at binitawan ng hawak. Pagkalipas ng ilang segundo, tumakbo siya palabas ng basement. Dumaan sa garahe at lumabas ng bahay. Mukhang narinig niya ang nangyari sa itaas. Ito ang pinakamalapit natin sa isang timeline na meron tayo para sa mga huling sandaling yon. Ngayon, si Noonan ay bumalik ulit sa witness stand kanina. At ang linya ng pagtatanong ng depensa ay nakasentro sa ideya na si Noonan ay hindi mahinahong tinasa ang banta, kundi siya ay nataranta. Nakita niya ang baril, agad kumilos at kinailangang baguhin ang kwento para bigyang katwiran ang ginawa. Sinimulan ng abogado ng depensa na si Tim Brattle ang kanyang cross-examination sa pamamagitan ng pagtutok sa mismong ideyang yon. Kaya agad uminit ang sitwasyon. Nang makasalubong ko ang mga pulis. Isay seksyon siya. Opisyal. Kinukulong siya. Huwag kang magsalita habang nagsasalita ako, sir. Huwag na tayong magtalo-talo at magtalong na lang tayo sa kanya. Hintayin mo munang matapos siya bago ka sumagot. Kung bago ka sa kasong ito, ganito ang nangyari. Nung Lunes, Hunyo 30, 2,025 pulis mula North Andover pumunta sa bahay ni Kelsey Fitzsimmons para maghatid ng restraining order. Si Justin, fiancé niya, ang nagsampa nito sa parehong araw dahil natakot siya para sa kanilang 4 buwang anak matapos makatanggap ng nakakabahalang mensahe mula kay Kelsey. At dahil sa kakaibang kilos ito, bago ang mga pangyayari noong weekend. Nandun ang mga pulis para kunin ang bata at alisin ang kanyang mga baril. Pero ang nagsimula bilang isang karaniwang pagsisilbi ng utos lang sana,
ay biglang nauwi sa isang bagay na hindi inaasahan ng kahit sino. Sa kanyang pambungad na pahayag, inilatag ni Piskal James Gubatos ang kaso ng Commonwealth. Sa madaling sabi, itinapat ni Kelsey Fitzsimmons ang kanyang service weapon sa kapwa-pulis at pinaputok. Lumapit si Miss Fitzsimmons sa pintuan, buhat ng 4 na buwang anak at pumasok sila. Ipinaliwanag nila sa kanya. May restraining order at may pagdinig sa Hulyo 14 kung saan maaari na ibahagi ang panig niya sa kwento. At sinabi niya sa opisyal, alam ko kung paano gumagana ang lahat ng ito. Tinanong siya kung nasaan ang kanyang mga baril. At nagsinungaling siya sa kanila. Sinabi niya na nasa basement ang mga iyon. Nakaluhod siya. Napipon siya ng mga gamit. Napansin niya sa isang punto na nagbago ang kanyang kilos. Nahina siya. Sa puntong yon, bigla siyang sumugol pa kanan, Pasulong at pakaliwa niya. pa kanan. At hindi na nakikita kung ano ang kinuha niya, pero kinuha niya ang isang baril. Nalaman na ito pala ang kanyang baril na pangserbisyo. Bumalik siya. Itinaas niya ito. Bago pa makagalaw si opisyal Nunan, pinindot na niya ang gatilyo, itinutok sa kanyang mukha, at pumaling ito sa kaliwa. Opisyal! Pasensya na, hindi ito pumutok. Hindi pumutok ang baril. Kaya ginagawa niya ang tinatawag ng mga opisyal na attack rack. Hawak niya ang baril sa kanyang kamay. Inalis niya ang magasin at sinubukang i-rack ito. Hindi siya nagtagumpay sa unang subok. Patuloy pa rin siyang pinipigilan at pinapayuhan ni Opisyal Nunan. Kelsey, huwag mong gawin. Inulit niya, ikinasa ulit ang baril. Habang pinupulot at itinataas niya ang baril, 2 beses nagpaputok si Opisyal Neon. Ngunit sinabi ng abogado ng depensa na si Timothy Brattel sa korte, ipapakita ng ebidensya ang isang bagay na lubos na naiiba, na si Kelsey Fitzsimmons ay hindi kailanman itutok ang baril kay Nunan. Kelsey, huwag. Kelsey, huwag. Hindi mo dapat sinasabi yan. Kapag nakatutok sa iyo ang baril. Sinasabi mo yan sa taong may baril na nakatutok sa sariling ulo. Noong Hunyo 30, 2025 gumuho ang buong mundo ni Binibining Fitzsimmons. Nasira ito nang ang kanyang mapapangasawa, si Justin Elaine, ay kumuha ng restraining order ng palihim gamit ang mga alegasyong hindi kinontra at hindi nasuri sa Essex Probate Court. At kinuha niya bandang 4:30 ng hapon, kinuha niya ang kustodya ng kanyang 4 na buwang gulang na anak. Ipapakita ng ebidensya na hindi kailanman tinutukan ni Kelsey ng baril si Justin. Isa itong pagkakamali, nagka-mental block siya. Mechanical ang nangyari. Sitwasyon ito na may nakakita ng baril at agad nagpaputok. Ang problema, wala tayong body camera kaya hindi natin matukoy ang totoo sa mga bersyon. Malinaw na malaking tulong sana yon. Ngayon, narito pa ang isang mahalagang bagay. Isinuko ni Kelsey Fitzsimmons ang kanyang karapatan sa isang paglilitis na may hurado. Ibig sabihin, walang hurado sa kasong ito, isang tao lang. Isa itong bench trial. Si Hukom Jeffrey Karp ang magpapasya ng kanyang kapalaran. Maraming dahilan kung bakit ginagawa ito ng mga tao. Minsan, iniisip nila na kung komplikado ang kaso, mas okay na hukom ang magbisisyon kaysa hurado na pwedeng maapektuhan ng emosyon at hindi pamilyar sa batas. Kaya walang 12 taong nasa hurado. Handaan ito habang pinapakinggan ng mga saksi dahil hindi sila nagsasalita sa harap ng hurado. Isa sa pinakamahalagang saksi ay si Opisyal Patrick Nunan, ang nagpaputok ng baril. Matagal ng miyembro ng North Andover PD si Nunan. Kabilang siya sa SWAT team, instruktor sa paggamit ng baril, at bihasa sa stress shooting. Kaya ito ay isang tao na based sa lahat ng impormasyon, hindi dapat magpanik, tama. Hindi ito ang tipo ng tao na dapat natataranta at basta-basta na lang nagpapaputok ng baril. Sa madaling salita, nung naghahanap ang mga pulis ng taong maghahatid ng restraining order na ito, sinabi ni Nunan na siya ang pinili dahil sa kanyang karanasan at pagiging kalmado sa gitna ng pressure. Noong Hunyo 30, pumunta sina Nunan at 2 pulis sa bahay ni Kelsey Fitzsimmons. Kumatok sila
at binuksan niya ang pinto habang bitbit ang kanyang 4 buwang anak. Ipinaliwanag nila ang restraining order. Sinabi nila sa kanya na kukunin nilang sanggol at mga baril niya. At sinabi niyang nasa basement ang mga yon. Pero habang gumagalaw sila sa loob ng bahay, may napansin si Nunan. Napansin ko ang kanyang duty belt sa sofa, kaya nilapitan ko at tininan yun. Wala namang baril doon. At napansin ko ang isang lalagyan ng baril sa ibabaw ng mantel. Binuksan ko yon, walang baril sa loob. Sinabi ni Kelsey na nasa basement ang mga baril at nagpaalam kung pwedeng kunin ang gamit ng bata. Ayon kay Nunan, inabot pa raw ni Kelsey sa kanya ang bata. Pumunta siya para kunin ang ilang gamit ng anak namin, tapos umakyat siya at inabot sa akin ang bata. Sumisigaw siya. Sinusubukan ko siyang pakalmahin. Sa tingin ko, ibinigay niya sa akin ang bote niya at sinusubukan ko siyang pakainin. Pero iniisip ko na hindi siguro siya komportable. Suot ko ang Elbert carrier vest at nasa harap ko lahat ng gamit, kaya mahirap siyang kandungin. Nayon, nagpatotoo si Nunan at ipinasa ang sanggol sa ibang pulis. Umakyat si Kelsey para mag-impake ng damit ng anak niya. Sinundan siya ni Nunan at isa pang pulis. Nanatili siya sa landing. Pumasok siya sa kwarto habang pinapanood ni Nunan mula sa pintuan. Oo, nakaluhod siya sa isang tuhod. Habang nilalagay ang mga damit, itinulak ang sarili gamit ang kaliwang paa at biglang sumugod sa likod ng pintuan. Kaya nasa kaliwa ko siya, kanan niya. Lumabas siya muli na may hawak na baril. Itinutok iyon sa akin at pinindot ang gatilyo. Pwede mo bang ipaliwanag o ipakita sa amin kung paano niya ginawa iyon? Oo, kaya nung siya lumapit dito sa gilid, lumapit siya at pinindot ang gatilyo. Saan ito nakaturo? Sa mukha ko. Ano ang nangyari matapos mag-click? Sumigaw ako ng pangalan niya. Sobrang nagulat ako. Nalamangan niya ako. Sige, hindi pumutok ang baril. Sabi ni Nunan, inayos niya gamit ang top rack at sumigaw siya na tumigil. Inugot ko ang baril. Umatras siya habang ginagawa ang tinatawag naming tap rack. Kapag nagtatap rack ka, ibig sabihin may sira o bara ang baril mo. Kaya kapag tinatap mo ang magasin, siguraduhin mong maayos itong nakakabit sa magazine well, tapos hinahatak mo ang upper receiver o slide. Ginawa niya ito ng 2 beses. Sa una pa lang, mabagal ang kilos. Nakita ko ang kamay niya na dumudulas mula sa ibabaw ng receiver. Gumalaw siya sa paligid ng kama, nagsimulang mag-tap rack ulit at sumigaw ako, "Huwag mong gawin." At pagkatapos, ano ang nangyari? Pagkatapos niyang matagumpay na mapasok ang bala sa chamber, nagsimulang tumaas ang kanyang kanang braso at 2 beses akong nagpaputok ng sunod-sunod. Pagkatapos ng putok, sabi ni Nunan na nagmamadali silang tumulong at naalala niyang may nasabi siyang isang salita. Agad kaming nagbigay ng paunang lunas. Kumusta? Dinidiinan namin ang sugat. Gusto namin makita kung may labasan ng bala at meron na. Sinusubukan naming mapatigil ang pagdurugo. Si Teniente o opisyal na si Houston ay tumakbo paakyat dalang medkit. Sinimulan, balutan ni Teniente Daly ng gasa ang mga sugat. Pagkatapos, pumasok si Opisyal Core at inutusan ko siyang i-secure ang baril. Narinig mo ba ang nasasakdal na may sinabi pagkatapos? Nang siya ay nasa sahig na. Masakit. Sabi ko, ituloy mo lang ang paghinga. May sanggol ka pa. Mabuhay ka para sa kanya. Sige, pero bumalik ka sa cross-examination, di ba? Ngayon, si Timothy Brattle ay nagtatanong na tungkol sa pamamaril. Sa orte, sinabi ni Nona na 2 beses siyang nagpaputok. Pero itinuro ng depensa na maaring iba ang kwento niya sa unang pahayag sa pulis. Sino ang tumawag sa iyo? Si Opisyal Houston. Ano ang paksa ng tawag? Iyon ang kasunod na tanong. At ang sagot mo ay tinanong niya ako kung nakipag-ugnayan na sa akin si Teniente Daly. Sabi ko, hindi pa. Sabi ni Opisyal Houston, pwede ba tayong magkita sa CCC, maliit na elementarya sa likod ng Atkinson School? Sabi niya, kailangang isilbi ang mga papeles kay Opisyal Kelsey. Sinabi ko, sige lang, nagmaneho ako papunta roon at nagkita kami. Tama ba? At alam mong ang mga papeles na yon ay isang restraining order para sa kay Kelsey para isuko ang bata, isuko ang kanyang mga baril at mawalan ng trabaho. Inihain ng kanyang mapapangasawa, tama ba?
Hindi ko alam ang nilalaman ng restraining order nun. Kailan mo nalaman ang tungkol sa trabahong ito? Tungkol ba sa restraining order? Trabaho mo ba sa bahay ni Kelsey to? Anong trabaho? Pagsisilbi ng restraining order, pagkuha ng bata, paghanap ng baril. Na makipagkita ako para ipasection siya. Hinarangan ko siya. Nilalagay ko siya sa kustodya. Huwag magsalita habang ako'y nagsasalita, Gino. Fox. Sige, magpatuloy ka. Huwag na tayong magtalo, itanong mo na lang agad ang gusto mo. Hintayin mong matapos siya bago sumagot. Salamat kung pwede mong ulitin. Sige, tinanong mo ako kung ano ang trabaho. Kaya ang mungkahi ko ay ang trabaho ay isilbi ang restraining order, kunin ang bata, at hanapin ang mga baril. Naisip mo ni Corner at arrestuhin siya, pati pa psychiatric hold. Yung trabahong yon? Nang nakita kami ni Opisyal Houston sa likod ng CCC. Sa puntong yon, alam mo na ang pinapasok mo, di ba? Pagkatapos niyang ipaliwanag kung ano ang nangyayari at talagang nagulat kami. Sa lahat ng mga pahayag na ginawa mo bago ka narito kahapon at ngayon, hindi mo naman nabanggit na talagang nagulat ka sa kahit ano, hindi ba? Hindi ko alam, hindi ko maalala. Hindi ka nagulat. Tinuring mo itong parang video game lang, di ba? Hindi. Pag-usapan natin ang tungkol sa kwarto at sa mga putok na pinakawalan mo. Dito sa korte, sinabi mo na mabilis mong pinaputok ang mga putok na iyon. Sunod-sunod na putok ko. Sige. At parang boom boom. Oo, sige. Hindi mo naman sinabi yan sa mga pulis ng estado, di ba? Mga 8 na buwan nang nakalipas nun, hindi ko na maalala. Sinabi ko na 2 beses ako napaputok, posibleng ganun. Sinabi mo sa state police. Na pinindot mo ang gatilyo. Ito ay 1,232 sa audio. Sinabi mo sa pulis na pinindot mo ang gatilyo ng 1 beses. Sinabi mo ang salitang 1 beses. At pagkatapos ay sinabi mo, patuloy akong nagbibigay ng mga utos. Pagkatapos sabi mo, pinindot ko ulit ang gatilyo. Ibang-iba yan sa 2 putok na sunod-sunod, hindi ba? Tungkol sa oras, sinusubukan kong maging. Sinusubukan kong alalahanin ang pangyayari sa abot ng aking makakaya. Kaya makatuwirang sabihin na. Ang pag-uusap noon ay, kaagad pagkatapos ng insidente, nandito ka na ngayon sa korte. Hindi pwedeng parehong totoo ang mga pahayag na yan, di ba? Pasensya na. Sasabihin ko ulit sa ibang paraan. Ang sinabi mo sa korte ay 2 beses kang nagpaputok ng sunod-sunod. At ang sinabi mo nung ika-3 ng Hulyo, 1 putok. Nagbigay ng ilang utos, 1 pang putok. Hindi pwedeng parehong totoo ang 2 bagay na yan, Ken. Pwede silang maging totoo. Pwede silang maging totoo. Mabilis na sunod-sunod, tapos ano? Mabilis ka talaga magsalita bago ang pangalawang putok? Binigyan ako ng mga utos na huwag gawin. Hindi naman yan ang sinabi mo. Sabi mo, 1 beses mo lang pinindot ang gatilyo. Nagutos pa rin ako at muling pinindot ang gatilyo. Oo. Kaya. Magkaiba ang 2 pahayag na yon, hindi ba? Hindi. Sige. Kaya lumipat ang abogadong tagapagtanggol sa mga sandali bago ang pamamaril, itinuro na sinusubukan ni Kelsey paalisin si Noonan sa kwarto at paulit-ulit na iniaabot ang mga gamit para ipababa. Sabi ng depensa, hindi ganyan umasta ang taong aatake na. Sinusubukan lang niyang paalisin ang mga pulis sa kwarto. Nang nasa itaas ka kasama si Kelsey, Patuloy kanyang binibigyan ng mga bagay at hinihiling na dalhin mo ito sa ibaba, hindi ba? Tama yan. Dinawa rin niya yon kay Houston, tama? kaya makatuwirang sabihin na sinusubukan kanyang ilayo sa kanya. Tama ba? Hindi ko alam iniisip niya, pero hindi ko siya iiwan.
Sige, itanong ko na lang sa iyo ang mas magandang tanong. Ang magiging epekto nun, kung dinala mo ang mga bagay sa ibaba, ay maiiwan mo siya. Oo, tama yan. Sige. Hindi ba taliwas yan? Sasabi mong gusto kanyang patayin? Inaalis ka lang niya. Pwede mo bang ulitin ang tanong na yan? Hindi ba taliwas na sinusubukan kanyang alisin sa lugar kung nasaan ang baril niya, pero sinasabi mong gusto kanyang patayin? Sa puntong yun, hindi. Pagkatapos, binigyang diin ng abogadong tagapagtanggol ang pinakakapansin-pansing detalye. Nagminti si Noonan, 20 taong veterano at SWAT-trained na instruktor sa paggamit ng baril mula sa malapit ang distansya. Sabi ng depensa, hindi yan ang marka ng isang kalmado, mainahon at kalkuladong profesional. Sabi nila, ebidensya yon ng pagkataranta. Kaya isa kang bihasan opisyal ng SWAT. Isa kang instructor sa paggamit ng baril. Hindi. Instruktor ka sa patrol na nagsasanay ng ibang opisyal habang nasa mismong trabaho. Tama? Opisyal na tagapagsanay sa aktual na trabaho. Opisyal na nakapagsanay sa aktual na trabaho. Salamat. At ginagawa mo na ito ng 25 taon. Hindi. 20 taon. Tama, mga ganun. Oh. Sige, kaya 20 taon mo na itong ginagawa. At isa sa mga dahilan mo ay gusto mong ibahagi ang iyong pagsasanay at karanasan pabalik sa North Andover PD kung saan ka nagsimula. Tama ba? Oo, at bumalik kung saan ako nagsimula. At dito, sa unang putok mo, hindi mo siya tinamaan kahit mga 7 talampakan lang ang layo mo. Oo, totoo yan. Mas mahaba pa yan sa 7 talampakan, mga 15 talampakan na ang layo nun. Masasabi ko. Meron ka bang anumang sukat nito? Wala, pero kung alisin mo ang kama at maglalakad ka ng pahilis mula sa kinaroroonan ko ng bumaril, siguro mga 15 yon. Kaya sa unang putok, hindi mo siya tinamaan at tinamaan mo ang air conditioner. Tama ba yan? Hindi. Hindi ko alam kung saan tumama. Sa huli, tinanong ng abogadong tagapagtanggol ang tanong na tumutumbok sa pinakabuod ng kaso ng depensa. Kung tinutukan ni Kelsey ng baril si Noonan at kung binaril niya siya sa dibdib, babagsak siya paatras. Paano napunta ang baril sa ilalim ng binti niya? Sabi ng depensa, dahil hindi niya ito itinutok sa kanya. Hawak niya ang baril sa harap niya. Babagsak siya ng nakatihaya. Kung nasa ilalim niya ang baril, parang mahiwag ang baril ba ito? Hindi ko alam kung anong ipinupunto mo. Kung nandito ang baril at tinamaan siya ng 9 milimetrong bala na nagtulak sa kanya paatras, paano napunta ang baril sa likod niya at ilalim ng binti niya? Wala akong alam. Ganyan talaga siya bumagsak. Sige, mula doon pupunta tayo sa lalaking nagsimula ng lahat ng ito. Justin, tama ba? Ang fiancé ni Kelsey, ama ng anak niya, ang nagsampa ng restraining order sa korte noong umaga ng Hunyo 30. Kaya pumunta ang mga pulis sa bahay nila. Napaka-emosyonal ng kanyang salaysay sa korte at naging personal ang mga tanong noong cross-examination. Sinimulan niya sa kung paano sila nagkakilala ni Kelsey. Noong Setyembre ng 2023 yon, nag-message siya sa akin sa Facebook. Nakita niya ang litrato ko sa page ng North Andover Fire Department. Malapit na siyang matanggap bilang pulis sa North Andover at nag-message siya sa akin sa Facebook. Pwede bang sabihin na nagkaroon kayo ng relasyon? O mabilis kaming nagkaroon ng relasyon. Sige. Sa isang punto ba, naging higit pa ito sa kaswal? O agad itong lumalim mula sa kaswal. Pareho kami nagkagustuhan agad-agad at mabilis din itong nauwi sa isang relasyon. Mga 6 na buwan matapos kaming magkakilala, nagdesisyon kaming magsama ni Kelsey sa isang bahay. Sa isang punto, nagsasama na kayo sa isang bahay. Nagkaanak ba kayo? Tama yun. Sige, at lalaki ba o babae? Lalaki. Sige, ilang taon na siya ngayon? 13 buwan na siya. Sa isang punto, gusto kong ituhon mo ang pansin sa katapusan ng linggo. Ika-28 ng Hulyo. Ika-29, papasok ng Lunes. Ika-30, ayos ba? Sige. Naging tensyonado ba kahit papaano ang relasyon ninyo? Oo o hindi? Ooh. Sige. At dahil doon,
nagdesisyon ka bang gumawa ng isang bagay noong Hunyo 30 na Lunes? Humantong ako sa pagkuha ng isang restraining order. Sinabi niya sa korte na bago yon, nakatatanggap siya ng mga mensahe mula kay Kelsey na ikinabahala niya. Sa isang punto, nakikipag-usap ka ba sa akusado kahit papaano? Paano? Nagsimula ito nung umagang yon. Nagsimula ulit, pareho kaming nagte-text at nagtatawagan, palitan kami ng mensahe at tawag. Humiling ako na. Gusto ko makita at masigurong ayos ang anak ko. Ulit-ulit siyang napadala ng nakakabahalang mensahe. Sa kahit anong pagkakataon, bumalik ka ba doon para kunin ang ilang gamit, ang mga baril o anumang bagay na ganoon? Nung araw bago yon, pumunta ako para kunin. Alam kong kailangan kong kunin ang aking mga baril. Natakot ako para sa aking anak at inisip ko na ang kanyang buhay ay nasa panganib at malubhang kapahamakan. Mahalagang bahagi ng pagbabalik sa bahay, kaya tinutukan ito ng depensa sa cross-examination. Babalikan natin ito. Noong araw ng pamamaril, sinabi niyang pinapapunta siya ni Kelsey para magkita sila. Ngayon, ililipat ko ang atensyon mo, ngayong nasa ika-29 na tayo, ililipat ko ang atensyon mo sa ika-30. Sinabi mo na tinatawagan at tinetext mo ang akusado buong araw na yon. Tama ba? Mayroon bang sinuman na nagtangkang gumawa ng plano? Ilang beses niyang sinubukan na hikayatin akong makipagkita sa kanya sa common sa pamamagitan ng text message. Nag-message siya at sinabi, pwede ba tayong magkita sa common ng 2:00 ng hapon? Una kong tinanong para saan. Tapos, sinubukan niya ulit akong kumbinsihin na magkita sa common. Sabi ko, wala akong gasolina at paraan para pumunta doon. Sinubukan niyang makipagkita ng ilang beses pero sinabi kong hindi ako komportable na mag-isa kasama siya. Nakarating ka na ba sa North Andover? Pumunta ako sa North Andover. Bakit? Pakiramdam ko, nanganganib ang buhay ng anak ko at maaring mapahamak siya dahil kay Kelsey. At ito ang tunay na mahalagang sandali at kung paano ito nangyari. Habang si Kelsey ay nasa itaas kasama si Nunan, dumating na pala ang kanyang ina sa bahay at nasa ibaba hawak ang sanggol. Kaya si Justin at ang kanyang kapatid na si Courtney, dumating sila, pumasok sila. Kinuha ni Courtney ang sanggol at dinala palabas papunta sa kotse. Bumalik si Justin sa loob para kunin ang maleta sa basement. Doon niya ito narinig. Ipinakita namin kanina ang surveillance footage kung saan sinabi ni Justin na nasa basement siya nang may marinig siya. At yun ang nagbago sa lahat. Narinig ko agad ang utos ng pulis na sumigaw, "Tigil! Huwag mong gawin yan!" Sa puntong iyon, ang alam ko ay narinig kong may ilang putok ng baril at narinig ko ring sumisigaw ang nanay ni Kelsey. Sumakay ako sa sasakyan ko. Sa palagay ko, nagkatinginan kami sandali ni Opisyal Houston habang kinukuha niya ang medical bag mula sa sakyang pangpatrulya niya. Sumakay ako sa truck, nag-U-turn at agad nagmaniho papunta sa direksyon ng kapatid kong tumatakbo. Pagdating ko sa kabilang dulo ng paaralan, huminto ako at hindi ko na nakita kung saan pumunta ang aking kapatid na babae. Tumayo ako sa labas ng sasakyan at paulit-ulit siyang kinawag, hindi sigurado kung nasaan o kung ayos siya. Sa isang punto, nagpakita ba siya? Lumabas siya at mabilis na tumakbo mula sa likod ng isa pang bahay sa kabila papalapit sa akin. At ano nangyari nang makarating siya sa iyo? Sumakay siya sa sasakyan at mabilis kaming umalis papunta sa mass save sa North Andover. Ibinalik ng depensa si Justin sa nangyari noong Hunyo 29, isang araw bago ang pamamaril. At dito, mas naging interesante ang mga pangyayari. Bumisita ka sa bahay nung ika-29 para kunin ang mga baril mo. Tama ba? Sa totoo lang, safe yun ng lolo mo, hindi ba? Opo, sir. At gusto mong dalhin niyon, hindi ba? Gusto ko po, sir. At kinuha mo ang mga baril ni Kelsey mula sa safe na iyon at inilagay mo sa kama para kunin mo lang ang mga baril mo at ang safe ng lolo mo. Tama ba yon? Hindi ko po kinuha ang gun safe, sir. Hindi ba yon ang balak mo bago ka pinakiusapan ni Kelsey na huwag? Iniwan ko po ang gun safe, opo, sir. Iniwan mo yon kasi hiniling ni Kelsey na iwan mo yon dahil kailangan niya ng ligtas na lagayan ng mga baril niya. Tama? Hindi ko po alam kung yun ang intensyon niya, sir. Bakit mahalaga yon? Kasi natakot si Justin para sa buhay ng anak niya. Kaya kumuha siya ng restraining order sa korte. Pero isang araw, bago mangyari ang lahat ng yon, nasa loob siya ng bahay ni Kelsey.
Inilipat-lipat niyang mga baril nito at pagkatapos ay iniwan niya ang mga yun doon. Kaya tanong ng depensa, kung iniisip mong delikado siya, bakit mo siya iiwan sa mga baril niya? Tinira rin ng depensa ang kredibilidad ni Justin sa ibang anggulo. Ang trabaho niya, at lalo na iniimbestigahan o mukhang iniimbestigahan siya, dahil sa di umano'y nahuli sa video. Sir, wala ka sa schedule at hindi ka kasalukuyang makakatrabaho sa departamento na yan. Tama ba? Opo, sir. At ang dahilan kung bakit ka nasuspinde o nailagay sa administrative leave, kahit anong tawag mo doon, ay dahil ilang beses kang nahuli sa video na gumagamit ng droga. Lumalabag sa patakaran ng departamento at bayan. Tama? May mga paratan na isinampa laban sa akin at may responsibilidad ang bayan na gawin ang kanilang nararapat at imbestigahan ang bagay na yon. Ibig sabihin, Opo, sir. Ganito ang sitwasyon. Kung paniniwalaan ng hukom ang Commonwealth at ang kwento ni Patrick Noonan na tinutukan siya ni Kelsey ng baril at kinalabit ang gatilyo, pwede siyang makulong hanggang 10 taon. Kung paniwalaan ng depensa na hindi niya itinutok ang baril kaninuman at aksidente lang dahil sa panik, makakalaya siya. Pwede ninyong panuorin ang simula hanggang wakas na coverage ng kasong ito sa Law and Crime YouTube channel. Iyan lang muna para sa inyo dito sa Sidebar. Salamat sa pagsama. Paki-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan man kayo nakikinig ng podcast. Pwede rin kaming mapanood sa Pick Up ng NBC. May sidebar episodes din doon. Sundan ako sa X, Instagram @NewsNation Show, Jesse Weber Live, Lunes, Biyernes, 11 PM Eastern. Kita-kits mga kaibigan.